Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Gantimpala, reward. Ito ang humihikayat sa atin para gawin kahit ang isang bagay na napakahirap. Reward, gantimpala ang dahilan kung bakit pinagbubuti ng isang estudyante ang kanyang pag-aaral. Kung bakit nagsisikap ang nangangarap. Kung bakit nagsisipag ang mga empleyado. Kung bakit nagagawang tumino ng isang pasaway. Kung bakit mabilis na nahahanap ang isang kriminal ng mga otoridad. Iba ang naggagawa ng gantimpala o reward para itong langis na nagpapabilis ng lahat ng bagay kahit mahirap. Well, ang ating Panginoon din ay nagbibigay sa atin ng gantimpala o reward. In fact, it is on this regard na perfect nating limiin ang word na gantimpala, which basically ay pwede nating hatiin sa dalawang salita. Ganti-pala. Gantimpala. Kasi ang gantimpalang galing sa Diyos ay ganting pagpapala niya para sa ating mga mabubuting gawa. Kung ano-ano itong mga mabubuting gawang ito, mag-focus lamang tayo sa dalawa na sinasabi ngayon sa ating mga pagbasa. Ang unang mabuting gawa na tatanggap sigurado sa Diyos ng pagpapala ay ang pagmamahal natin sa Diyos bilang pinakauna sa ating buhay at higit sa lahat, higit pa sa negosyo, sa trabaho, sa ministeryo, sa katungkulan natin, higit pa sa ating sariling pamilya, higit pa maging sa ating sarili. Ngayon, wag nating isipin na ang Diyos sa puntong ito ay nagiging makasarili. Sapagkat hindi man natin siyang gawing una sa ating buhay, wala yun sa Kanya. Inasmuch as siya naman talaga ang una. Diyos siya. Walang makapapantay sa Kanya sa ayaw man natin o sa hindi, ideklara man natin o hindi, siya talaga ang una. Hindi na kinakailangang i-memorize pa yan. Kahit na hindi tayo sumamba at magmahal sa Kanya, mananatili siyang una. Ngayon, kung bakit dapat na siyang maging una sa buhay natin, yun ay para sa atin. Sapagkat kapag ang Diyos ang inuna natin sa buhay natin, pinakamamahal natin sa buhay natin, magiging maayos ang lahat sa buhay natin. Naka-experience na sigurado kayo, nang nagbubutones kayo, na nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. Yun bang imbis na dun sa unang butas, nasuot mo dun sa pangalawang butas, hindi mo naman agad mahahalata yan, ganyan-ganyan ka. Hanggang sa huling butones, wala nang mapagsuksukan, wala nang butas. Kasi nga, ayun, mali ng lahat ang butones mo. Kasi, nauna yung mali. Lahat na mali. Pero kung nauna ay tama yung butas,
Lahat yan tama. Ganon kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, magiging tama ang lahat sa ating buhay. And as regards sa ating mga pangangailangan, huwag tayong mag-alala sapagkat ang pangako niya, makangkamtan natin ang mga tamang biyaya sa buhay natin. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi siya. Matthew 6:33. Ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos kapag siya ang nauna sa buhay mo. Ngayon, kung sa palagay mo, yung kailangan mo ay hindi pa niya naibibigay sa'yo, tapos ikaw ay nagtatampo, nako kapatid, malaking patunay yon na hindi pa siya talaga ang una sa buhay mo. Ginagawa mo lamang siyang una na parang formula upang yung gusto mo ay yung makuha. Para lang sa FB yan nakakita ka nang nag-share. Ang nakalagay doon sa post niya ay i-post mo sa wall mo para ma-bless ang buhay mo. Halimbawa, picture ni Kristo. Anong gagawin mo? Ipo-post mo nga sa wall mo. Bakit? Para ma-bless ang buhay mo. Hindi dahil sa una si Kristo o mahal mo si Kristo sa buhay mo. You are just putting Him first for the sake of something else. Niloloko mo ang Diyos. Lord, una ka, ibigay mo sa akin to. Ayun. Kung wala yung something else na yon, hindi mo na siya gagawing first. Kapatid, tandaan po natin, kung una talaga ang Diyos sa buhay natin, kung mahal na mahal talaga natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin magiging masyadong concern ang ibang mga blessings. Sapagkat ang ibig sabihin ng verse 33 na yon sa Matthew 6, everything will be added on to you. Hindi yon nangangahulugan o ang pinatutungkulan ay ang mga ibang mga blessings. Ang unang-unang pinatutungkulan ng verse 33 na yon, everything will be added on to you, ay ang Diyos. Sapagkat if you have God in your life, you have everything. Maano kung ibigay niya yung gusto mo? Wala na yun sa'yo. Kapag nasa sa buhay mo na, totoong minamahal mo na si Kristo. Kaya't kung ikay nagtatambo, dahil hindi mo natatanggap sa palagay mo yung hinihiling mo, ibig sabihin nun, hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kasi wala kang pagkakontento. Tapos magtataka ka kung ibibigay pa yun talaga. Tayo nga ayaw nating nagbibigay tayo ng kung ano-ano para lang mahalin tayo. Ang Diyos pa kaya ang magbigay ng mga biyaya para lang mahalin mo siya? Hindi ganun ang Diyos. Parang yung sinabi ng isang bakla dun sa kanyang nobyo, mahalin mo ako dahil mahal mo ako, hindi dahil mahal na yung mga naibigay ko sa iyo. Mahalin natin ang Diyos ng totoo. Una, and everything will be added on to you. Pangako ngayon sa iyo. Ang ikalawang mabuting gawa, natatanggap sigurado sa Diyos ng pagpapala, ay ang pagpapahalaga natin sa mga lingkod ng Diyos, sa mga lingkod niya. Sinasabi sa ating unang pagbasa kung papaanong binigyan hindi lamang ng makakain, kundi ng matutuluyan, kama, mesa, kwarto ng dalawang mag-asawa, si Eliseo, sapagkat para sa kanila, si Eliseo ay sugo, lingkod ng Diyos. So ginawa nila ng mabuti si Eliseo sapagkat si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Para lang din kayo. Kung hindi ba ako pare? Kung hindi ako nagsusot ng abito? Kung walang father sa simula ng pangalan ko, pahalagahan niyo ako, aalagaan niyo ako, susuportahan niyo ako, kakalingain niyo ako, bibigyan niyo ako ng importansya? Baka hindi ka, no? Pero dahil pari ako, pinapahalagahan niyo ako. May concern kayo, inaalagaan, sinusuportahan niyo ako. Minsan,
pumasok ako sa isang fast food chain. Kakain ako. Yung mga tao doon, and I mean lahat ha, pati crew, nagpa-picture sa akin. Para tuloy naging birthday celebration ko. Alam niyo yung by table, pinuntahan ko para lang hindi magkagulo. Diyan na lang po kayo, picture po tayo, pupunta ako. Lahat! Tuwang-tuwa naman sila, hindi nila alam, kumakalam na si Kimura ko. Yung importansyang ganon, dahil pare ako. Minsan nga sa Starbucks naman, parang may nagduelo sa harapan ko. Bilis bumunot, nagunahang bumunot, para lang ilibre ako. Monting nang magkauntugan dun sa cashier. Kung hindi ako si Father Fidel, ganyan din po ba kayo? Naiintindihan ko yung pagpapahalagang binibigay niyo. At dapat, lagi kong isaksak sa isip ko, dahil lingkod ako. Kaya salamat sa Diyos at salamat din sa inyo. Kasi, ang iniisip ninyo, kapag kayo gumagawa ng mabuti sa lingkod ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa inyo. Na tulad din ni Eliseo, na ipinagdasal ng magkaanak, yung dalawang mag-asawang naglingkod at nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga, pinagdarasal din naman namin kayo, which we really do. Kaya lang, huwag natin kakalimutan na mayroon pang mga ibang lingkod ang Diyos. Na po pwedeng hindi nakaabito, pero uniformado. Dahil nurse, doktor, lawyer, kapitan, lalong-lalo na yung mga sinasabi sa Ebanghelyo na alagad din niya, pero maliliit lang, kasi maliit lang ang kita. Dahil driver, rider, labandera, kusinera, planchadora, servidora, construction worker, mga lingkod din ng Diyos yan. Lalong-lalo na yung may mga kanya-kanyang pamilyang sinusuportahan, sapagkat bawat pamilya, munting simbahan. Kaya sila ay dapat din nating tulungan, pahalagahan. Hindi pari lang, sapagkat lalo na, madalas sila ang mas nangangailangan. Ayan yung sekretary ko, alam niya yung storyang ito eh. Kaharap ko si ate, baka mapanood niya ito. No offense sa kanya kasi alam ko, yung mabait to eh. It's just that, nung last birthday ko, last year, binigyan niya na akong sobre. Nagkataon may tumawag sa kanya, nasunugan. So ang sabi nilang magkakabarkada sa isang samahan, tulungan. So chip in. Ang sabi niya, sige, sagot ko isang kaban. Alam ko na hindi yun lang ang itutulong niya. Pero sa pagkakataong yun, parang nakonsensya yata ako. Sapagkat nung binuklad ko yung sobre ko, ang laking halaga. Samantalang dun sa nasunugan, nalingkod din naman ng Diyos sapagkat may pamilya din yan. Isang kaban. Kaya't ang ginawa ko, pagdating ko dito, iniba ko lang ng sobre, tapos binalot ko uli, sinend ko uli sa kanya. Sabi ko sa kanya, donation ko para sa nasunugan. Kasi lingkod din ng Diyos yun eh. At kumpara sa akin, na kahit nakikitira lang ako, sila walang matitirhan. Mas dapat yung tulungan. Yung asawa ni Edwin, yung nagdadrive sa akin dito, na aksidente, durog ang buto sa binte. Hanggang ngayon nakahiga. Hindi makapagpa-opera. Dahil, walang pera. Nagtututor pa naman yon para matulungan si Edwin na maitaguyod ang kanilang pamilya. Naisip ko, kung ako yon, kumita pa ako. Kasi mag-uunahan ng tao sa pagpapa-opera sa akin. Baka nga kahit hindi pa opera, ipa-opera. Pero sa amin dalawa, lingkod din ng Diyos yun eh. At sa amin dalawa, mas dapat tulungan yun. Diba? Kaya rin kayo mabait sa pare, ay dahil wala kaming pamilya. Mahirap nga naman yung walang pamilya. Pero wag nating kakalimutan yung mga hirap na itinataguyod ang kanilang pamilya. Dapat tulungan din natin sila.
Kaming mga pare ay naglalapit sa inyo sa Diyos. Pero kung malalaman niyo ang istorya ng mga taong ito, yung asawa na matyagang nag-aalaga sa na-stroke niyang kabiyak, sa magulang na ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi para maitaguyod ang kanilang mga anak, sa isang anak na pinagsisilbihan ng mga magulang at ang mga kapatid niya pinag-aaral kahit mapag-iwanan na siya ng kanyang mga kasasabayan, para sa mga lingkod, minsan mga lay leaders na hindi naman mayaman pero naglilingkod sa kanilang kakayanan. Baka pag nalaman mo yung istorya ng mga taong yan, mas mapalapit ka sa Diyos. Salamat kung natatouch kayo sa aming mga homilya, pero kung malalaman mong istorya ng mga taong yan, yung buhay nila mismo ang homilya. Salamat at kung iniisip ninyo, mapupunta kami ng langit, pero palagay ko, may mas mauuna sa amin sa langit. Ito yung mga taong ito. Sinasabi niyong malakas kami sa Diyos. Nung mali niyo, mas malakas sa Diyos ang mga taong ito. Kayo nga kapag nagpadasal kayo sa amin, aminin ko, minsan nakakalimutan pa namin yung mga pangalan ninyo. Kasi ang dami ninyo. Pero kapag tumulong kayo sa isa sa mga taong sinasabi ko, kayo lang yung ipagdarasal niya kasi kokonti yung tumutulong sa kanila. At ang lagi nilang sasabihin habang binabanggit ang pangalan mo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanya, ang gumantis sa kabutihan niya, sapagkat ang tumulong sa akin ay siya lang talaga. Huwag niyo kaming pabayaan, pero huwag niyong kakaligtaan yung mga taong yan. Mga lingkod din ng Diyos yan, para sa mga mumunting simbahan sa tahanan. At kung ikaw yung iniisip ko at sinesermon ko, kung dinadakila ang pare, mas maganda yung sitwasyon mo. Kasi dakilain man ang pare, natanggap na namin ang aming gantimpala. Ikaw, dinadakila ka ng Diyos. Sa langit ang gantimpala mo. Patuloy kang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkasakripisyo at pagmamahal sa pamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung ako ang siyang sinusugo mo para maglingkod, magsakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, sige po, Panginoon, naririto ako. Susunod ako sa iyo, magpapaubaya ako.
pero tulungan mo lang po ako. Huwag sana akong magkakasakit ng malubha, at sana laging may negosyo, laging may trabaho. At sana palakasin mo rin ang loob ko, palakasin mo ang katawan ko, para ang lahat ay makaya ko. Hindi po ako uurong, basta tulungan mo ako. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. babalik sa atin. Hallelujah! Hindi niya pababayaan ang biyaya para sa iba. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mauuwi sa wala. Lahat ng pinaghihirapan at sakripisyo mo, kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka man kilala sa buong mundo. Ang mahalaga, para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa magulang mo, ikaw ang kanilang mundo. Sapagkat hindi nila alam ang gagawin nila kung wala ka sa pamilya. Kung lalapit kay Jesus, regalo ka, pamilya, sa pamilya mo. Biyaya ka para sa pamilya mo. Lakasan mo ang loob mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong damanan, katulad ng alimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat nagmamahal
mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ang umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig.
kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama sina Joyce, Joselito, Percy, Michaela, Arsenio, Sergio, Emer. Kayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kailangan kong taglay, tinulot mo, tinutin ko, tining ng nagdaan, pinggin bawat dalangin, tuluan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Kung naasa biyaya makakamit ang pag-ibig mo sa iyong palad tanggapin. Sulong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Naghahanap sarili maihandog, inawang mo narito at tumugon, lingapin bigyan ng lakas. Mabuting pastor ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, yakap mo ang kahinaan ko, taglay, tinulot mo, tinutin ko, tinig ng nagdaan, tingin bawat palangin, buwan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Sienawa. Mahal na Bira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa ating mga paggawain sa simbahan, ang ating souvenir shop, ang ating bell tower at ang ating rectory at ang ating chapel of saints. Marami pong salamat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Regular na po yung misa natin na ito ipamalita po ninyo. Maraming pong salamat sa mga nagsiganap. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at dating nalisay. Ang lirik kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig